Maunang salita, napakaraming ritual at batas ang sinusunod ng mga Hudyo. Kaya madalas, mas nabibigyang pansin ang mga panlabas na ritual kaysa sa malalim nitong kahulugan. Sa Ebanghelyo, hinahamon tayo ni Jesus na huwag lang pagtunan ang mga panlabas na kilos o bagay, kundi tignan ang ating mga puso sa ating buhay espiritual, naway maunawaan natin magkakaroon lamang ng kahulugan ang mga ritual at batas kung may malalim at personal na ugnayan tayo sa Panginoong labis na nagmamahal sa atin. Antiponang pambungat. Diyos ko, ako'y kahabagan sa maghapong panawagan. Dulot mo'y kapatawaran sa lahat ng nagdarasal dahil lubos kang nagmahal. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipagin mo ang trumpeta. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagdubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa katakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo, Ama naming mga pangyarihan, kanang pinakamabuti iyong tinataglay, gawin mong sa aming kaloobay manuot ng pag-ibig upang pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong pinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihahandog at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkup sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nanawagan si Moises sa mga Israelita na maging tapat sa Panginoon at unawain at sundin mabuti ang mga alituntunin mula sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomy, sinabi ni Moises sa mga tao, ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayong matagal at makarating sa lupang ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyo mabuti at sundin ang tuntunin itinuro ko sa inyo. Huwag niyo itong daragdagan, di babawasan. Sundin ninyo na walang labis at walang kulang. Unawain ninyo at sundin mabuti.
Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang iyong karunungan at ang lawak ng pangunan. Sa gayon din nila mapapigilan, sabihin na ganito, ang bansang ito ay matalino at malawak na pangnaw. Si Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong ang mga oras liban sa Panginoon. Ang bansa ang itong tuloy kasi inan ng mga tutuloy ibinigay ko sa inyo ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sana tugunan. Sino kaya tatanggapin sa templo ng puhunan? Sino kaya tatanggapin sa templong puhunan? Yaong mga masunurin na sa inyo ay nakikinig at ang laging ginagawa na ayon sa mabuhi. Kung nangusap ay tuko sa lahat ng bawat sakit, yaong gawang paninira ay hindi niya ay isip. Sino kaya tatanggapin sa templo ng puhunan? Kaya naman siya ay sama sa tao. Sa kanyang kaibigan, wala siyang maling nagagawin. Hindi siya nagkalat ng tunay na balita. At itinampok niya tapat sa lumikha. Sino kaya tatanggapin sa templo ng puhunan? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit ano'y gawin, hindi siya masugulan. Upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong tao'y mag-aani ng pagkubay. Sa templo ng puhunan. Sa dalawang pagbasa, kalooban ng Diyos na matapat na iligtas tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. May kapangyarihan ng salita ng Diyos na ating buhay kung magbubunga ito ng mabuting gawa. Pagbasa mula sa sulat ng Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagpapag. Hindi niya tayo iniwan, ni binabayaan. Manlang yung niyang tayo'y maging anak niyang sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos at tatanim sa inyong mga puso. Ito ang makapagliligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito ay pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkareliyoso na minararapat at pinalulugdan ng ating Diyos Ama. Tulungan ang mga ulidan, ang mga babaeng balong sa kanilang kahirapan. At ingatan ang sarili na wa't maawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kumain na po ang lahat. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem nang lumapit kay Jesus. Nakita nila ng ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumakain ng hindi muna naghuhugas ng kamay sa paraang naayon sa turong minana nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa turong minana nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang binanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sinusunod ng mga alagad mo ang mga turo ng ating mga ninuno? Kumakain sila ng hindi man lamang naghuhugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo gaya ng kanyang
sinulat. Paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y painbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso nito bumubukal. Papuri, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay tinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kahulugan nga ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus sa mga tao at sinabi sa kanila, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang makapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya na makiapi, magnakaw, pumatay, mga lunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalanuan, at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Inaanyayahan tayo ng mga pagbasa ngayong linggong ito. Nasuriin ang ating puso. At tignan ang ating pakikitungo sa Panginoon. Kung ito'y bukal sa ating kalooban. Ang mga pagbasa ay nagsasabi sa atin na nakikita ng Diyos ang ating kalooban. Alam ng Diyos lahat ng bagay, kaya hinihikayat tayo na maging tapat. Sa Ebanghelyo, sinuway ng mga Pariseo at Eskriba ang mga alagad at pinaratangan na sila'y sumusuway sa utos at kaugalian ng mga ninuno. Ang sagot ng Panginoon, tunay nga ang sinabi ni Propeta Isaías, na kayo ay mapang-ibabaw. Ngunit ang mahalaga ay kung ano ang nasa loob. Kung ano ang nasa puso. Sapagkat doon nagbubula ang lahat ng kasamaan at pagsuway sa batas. Maaring apokus tayo sa panlabas lamang. Sa paglalahad ng ating pananampalataya, ang lahat ng ito'y baliwala kung ang puso at isipan natin ay malayo sa Kanya. Nakikita ng Diyos kung anong nasa dibdib natin. Nababasa niya kung anong nasa isip natin. Kaya, giit ng Panginoon, pagtuunan ang loob na siyang ekspresyon ng ating pagpapahalaga at pagmamahal sa Diyos. Maari mong lokohin ang maraming tao sa matagal na panahon, ngunit kailanman hindi natin maaring lokohin ang Diyos, lalo na sa ating pagsisilbi at pagmamahal sa Kanya. Alam ng Diyos kung anong laman ng ating puso at isipan. Kaya sinasabi sa atin, maging totoo ka sa iyong pagsisilbi at pag-aalay. Sapagkat hindi mahalaga ang mga panlabas. Ang mahalaga sa Diyos kung anong namumutawi sa ating bibig na nagmumula sa kaibuturan ng ating puso. Ang mahalaga sa Diyos kung anong nasa loob. Kaya nga, sikapin natin na maging tapat sa ating pagmamahal sa Diyos na siyang dulot ng ating malalim na pagpapahalaga sa Kanyang salita at pagsunod sa Kanyang mga utos na magdadala sa atin sa landas ng kabanatan na mag-uudyok sa atin sa tunay at totoong pagmamahal. Nawa, mapagsilbihan natin ang Panginoon sa katotohanan ng may malalim na pananampalataya. Hindi na pipilitan, kundi bukal sa ating kalooban. Tinatanggap na lahat ng kung ano tayo, lahat ng kung anong meron tayo, galing sa Kanya. Kaya sikapin nating manatili na kaaya-aya sa Kanyang mata. Alam ng Diyos kung ano nasa isip mo. Hatid ng Diyos sa mga pinagdaraanan mo.
Ang nais lang niya na isuko natin ang lahat ng maging katapatan. Ang nais lamang niya ay maging totoo tayo. Panginoon, linisin mo ang aming puso upang maging karapat-dapat kami sa pagsisilbi sa iyo. Gawin mo kaming totoo sa lahat ng aming iniisip at salita patungkol sa iyo. At gawin mo kaming tapat hanggang sa kahulugan. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga pangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, yung isang anak ng Diyos. Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay at inilibing. Nanawag sa kinaroroonan ng mga yumao na may 3 araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naduklok sa kanan ng Diyos ang mga pangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa mga nabubuhay at na mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasabahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Ama na padalisayin ng ating mga puso upang maging tapat ang ating pananampalataya at maging karapat-dapat sa Kanya sa ating pagsamba. Buong kababaang loob tayong manalangin. Ama namin, dinggin mo kami. Ulitin po natin. Ama namin, dinggin mo kami. Maging tapat at walang tapok-tawa ang mga pinunod ng simbahan sa pagpapahayag at pagsasabuhay ng salita ng Diyos kahit pa sa harap ng papapatikos at pagsalungat ng ibang tao. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Magpanukala nawa ang aming mga mambabatas ng mga batas na naayon sa kalooban ng Diyos, gumagalang sa karapatang pantao at makatulong sa ikauunlad ng bayan. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Maging totoo nawa ang bawat Kristiyano sa kanilang pagsamba sa Diyos, di lamang sa tradisyon, kundi sa kalooban na makikita sa pag-ibig at malasakit sa kapwa. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Mabigyang katarungan nawa ang mga manggagawang di nabibigyan ng sapat na sahod, ang mga biktima ng karahasan, ang mga pinatay, dahil sa pananampalataya at ang iba pang inaapi dahil sila'y mga dukha. Manalangin tayo. Ama namin, dinggin mo kami. Sikatan nawa ng inyong walang hanggang ningning, Panginoon, ang mga kapatid namin yumauna. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo kami. Pagpahalang Ama, dinggin mo ang panalangin ng iyong sambayanan. Tulungan mo kaming matuwid kang papurihan sa tuwina. Inihiling namin ito sa magitan ng iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsipon akong lahat para sa pag-aalay. Manalangin kayo mga anak upang ang ating alay ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga pangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon ang paghahain sa iyo mga kapatid. Sa kapurihan niya at karanasan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi mo ang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal sa magitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Nasa sumainyo sa Panginoon. Pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Marapat siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa dagat. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw. Gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawaris na mapagkakatiwalaang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagkakatiwalaan sa magitan ng anak mong mahal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos na makaupo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa itaasan. Dere Sanctus es Domine, consoli sanctitatis, et ergo quesibus spiritus tui ore sanctificat, ut nobis corpus et sanctis via, Domini nostri Jesu Christi, qui compassione voluntaria tradetit, accepit panem, et agens pregit, dedicto discipulis suis dicens, accipite, et manducate, ex hoc omnes, hoc est in corpus mei, contribubis tradetit. Panginoon ko at Diyos. Similinodo postquam celatum est, accipiens et calicet, iterum tibi gratias agens pregit, dedicto discipulis suis dicens, accipite et bibite, ex eo omnes. Hic est enim calix sanctis mei, novi et eterni testamenti qui, probobis et promutis et convertor, in remissionem peccatorum, hoc facete mea pulverationem. Panginoon ko at Diyos. Mysterium Fidei, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ng pag-alaala sa pagkamatay at ulit pagkabuhay na iyong anak. Sinasama namin kayo magsasalo-salo sa katawan ng tubo ni Kristo ay mabuklod sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbang naghanap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ng aming Santo Papa Francisco, ng aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo mga patid naming nahingay na may pag-asa muling mabubuhay. Gawa mo sila patuloyin sa iyong kalimalagan. Gawa mo na pagdapatin kaming lahat na makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaysa ang mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, may San Jose, at lahat ng mga banal na namuhay sa ligdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin na pinupuri sa karangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa magitan ng Kristo kasama niya at sa Kanya. Ikaw ay aming pinapupurihan, magpasawalang hanggan. Amen. Bilang pasasalamat sa Panginoon, sa lahat ng biyayang tinanggap natin ngayong linggo, atin pong awitin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapalagay
namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ka kayo paan araw-araw, iligtas sa lahat ng kapamakan ng disgrasya, samantalang aming pinananabigan ng takilang araw ng pagkabayan ng tagapagligtas namin sa Jesucristo, sapagkat sa iyo nang umulang kalihan, kapangyarihan, kapulihan, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos ay laging sumainyo. Sabihin mo sa katabi mo, peace be with you, magpakatotoo ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, sa amin. Tayong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan